So ito na mga boss, natanggalan natin yung cylinder head ng Mazda 3. So dito natin malalaman kung may leak yung kanyang engine valve or singaw, kaya siya merong loss compression. So itetest na natin mga sir. Pag wala kayong gas or ano, pwede naman tubig mga boss. Dito lalagyan natin yung ibabaw, no? So ang pinakamahina number 2, number 3. So dito natin. So ngayon gagamitan natin ng hangin. Yan, tila mo yung mga boss. So hahanginan natin doon. Ayan, number 3. Singaw yung exhaust valve, no? Yan, bagong engine valve daw yan mga sir, ha? So number 2. Okay, yan, oh, may singaw din. Ganyan lang po ang pag-leak test mga sir. Ayan, oh. Ginamitan namin ng kompresor. So dito sa number 1, okay, meron din mga boss, oh. Ayan, meron. Kunting-kunti kung mapapansin nyo. Ayan, oh. May singaw din. Number 4 idol. Wala. Etong pumasa, number 4. So kaya naman mahina yung number 1. 'Di ba yung pag natin, pag compression test natin dito, pero lumagpas siya ng 100. So may singaw pa rin siya na maliit, pero ang pinakamalakas 2 in 3. So babaguhin pa rin po natin yung pag valve lapping, valve setting nitong Mazda 3. Idol, isa pa. Yan, number 2. Yung lakas mga boss. Ano? Yan yung nagkukos ng loss compression. Number 3 idol. Yung sobrang lakas. Number 1. Yan, meron din. Kaya siya loss compression mga sir. Meron din, oh. So number 4 lang ang walang singaw idol, no? Isa pa. Oh, number 4 lang ang walang singaw. So 1, 2, 3 ang may singaw sa kanyang engine valve. Kaya talagang wala talaga. Dito daw idol sa intake side. Sa intake naman, intake valve. Oh, mayroon din sa intake. Hindi na ayos paglapping yun. Number 2 sa intake valve. Ay, meron din. Ay, number 3 meron din. Number 4 sa intake valve. Okay, number 4 lang talaga na perfect nila, no? Number 4 lang ang perfect nila. Pero mapa-exhaust valve, mapa-intake valve sa 1, 2, 3 po, ano po, may singaw lahat. Ito lang yung na perfect nila, yung number 4. Yung exhaust valve nito at saka intake walang singaw. So pero sa dito sa 1, 2, 3 ang lalakas po ng leak sa kanyang engine valve. Okay? Alright. So gagawin natin dito mga boss, ipapa-valve set ulit natin to, valve lapping, valve setting. So uulitin po natin yung ginawa nila, no? So kaya nga bago tayo magsalpak talaga nito mga sir, kailangan nating mag-leak test, yung katulad ng ginagawa namin. So compressor po ang ginamit namin. Bubugahan nyo ng hangin, lalagyan nyo ng basahan para hindi sumingaw yung hangin na papasok dito sa exhaust port o di kaya sa intake port. Dito nyo po malalaman, pag bumula yung tubig dito, sigurado pong may singaw yung inyong engine valve. Ayan mga sir, so update ko kayo dito pag natapos namin gawin yung Mazda 3 sa kanyang andar, no? So na-confirm natin na engine valve lang ang may problema. So dito wala akong nakitang kalog naman dito sa kanyang piston idol. Wala naman yan. Okay pa yung piston nito. So okay naman yung ano, yung kanyang sleeve, no? So wala namang gas, wala rin namang alog tong kanyang piston. So engine valve lang talaga naging problema sa kanyang Mazda 3. Alright, so update ko kayo mga sir dito sa matapos namin gawin tong Mazda 3. Observe natin yung under niya dati sa matapos namin gawin to. So ayan mga boss, nireplace na rin namin yung block ni Mazda 3.
Kasi duda ako dun sa lapat ng head gasket. So tingnan nyo mga sir, pangat nga idol nung pang replace mo. Ayan o, nakadalawang pasada na tayo mga boss, pero dito hindi naabot oh. So ibig sabihin bingkong po yung kanyang engine block. So ang ginawa lang kasi nila dati, ni-replace lang yung head, pero yung engine block hindi nila chinek kung may bingkong o wala. So tingnan nyo mga sir, dito kinakain na sa bungad, ayun sa dulo dun sa number 4 sa number 1, pero itong number 2 and 3, ayan, hindi pa po inaabot nung ating liha. So yan, i-replace natin para sure ball yung gawa natin mga sir. Sige idol. Laki ng bingkong. Laki. Malaki ang bingkong. Hindi pa rin naabot no, tolpe no. Ayan no. Pero yung number 1 si Yoni naman. Praktisin mo. Diretsuhan lang muna. Ay, yun. Yan, diretso. Isuksok na ito. Yan. Malaki ang bingkong na ito. Bukod sa singaw yung kanyang engine valve, bingkong din po yung kanyang engine block. So mamaya mga sir, papakita ko sa inyo yung ano nito, yung pag natapos na natin i-replace. So kung nakailang pasada na yan mga boss oh. Di pa inaabot. Lubog yung gitna, no? Yan ang ano, kailangan sigurado tayo na maganda ang lapat. Yan. So ayan, nababawasan na. Ayan, nababawasan, inaabot na siya. Tingnan mo yun dun oh. Walang ano, wala oh, hindi pa inaabot to. Hindi ito. Ito, inaabot na konti. So mga 5 pasada. Ang laki ng bingkong mga boss. Ayan oh. Ayan na. Magsisimula pa lang kainin yung 2 and 3. Tsaka yung 4. Yan, yung mga bakat na naiiwan mga sir. Yan. Konting-konti na lang mga boss. So ayan mga boss, tapos nating may replace yung kanyang engine block. Ayan. So yung piston naman niya, wala namang kalog mga sir. So cylinder head lang talaga. At saka engine block ang naging problema. Ngayon, nung nakalas na naman yung head niya, nilek-test natin, pinadala ko sa machine shop. So merong baluktot yung kanyang mga engine valve. So eto, nag-decide ako na kumuha na lang ng Japan Surplus na assembly na kasama yung engine valve. Ito yung luma niya. Kasi napakamahal po pag nagpa-valve setting nitong kanyang cylinder head. Tapos magpapalit tayo ulit ng barbula. Ngayon, kasi manipis na rin tong cylinder head niya dahil na-replace na no. So binalik ko sa standard yung sa kapal ng head nito. So eto luma, so hindi na natin pinamasin siya pa. So magpapalit na lang tayo ng assembly. Mas madaling trabaho, mas makakaminos tayo mga sir. So ngayon ililigtest ko lang to, yung nabili nating
cylinder head para sigurado tayong walang singaw. So ayun mga boss, ito na yung update natin sa Mazda 3 na 1.6. So ngayon nag-decide ako na magpalit na lang kami ng cylinder head assembly na kasama na yung engine valve, valve tappet, camshaft. So ito, may dumating na dito sa amin na bagong kalas. Ito yung mga Japan surplus na hindi pa na-replace, no? Ito mga boss. So sariwang-sariwa po yung pinadala sa atin. Ngayon, tinaob ko na siya para ma-electric ko yung mga engine valve. So ito yung mga kasama niya. Tinanggal ko kasi si camshaft tsaka yung mga valve tappet para ma-electric ko talaga to ng mabuti. So mamaya ko lilinisin ito pagka na-electric namin na walang singaw yung engine valve. So ito yung mga kasama niya. So yan yung mga tinanggal natin dito sa binili nating head, no, na ito yung mga kasama yung sa binili nating head. So camshaft, yung mga valve tappet. So isang assembly na po siya. Mas maganda kung palitan nyo ng valve seal bago nyo ikabit ito mga ganito mga boss, para sigurado. So ngayon ililik test namin to. Akin na yung tubig yon. So ang pagligtis katulad dati yung sa unang yung lumang cylinder head niya, nung pagligtis natin sobrang singaw po. So dito lang natin. Ayan, Kalyabing Yuni, halika dito. Tignan mo yung video mo to. So ililigtis natin. So gagamit tayo ng hangin. Katulad nung ginawa natin doon sa lumang cylinder head niya sa pagligtis. So kaya ko nilalagyan ng basahan para hindi sumingaw yung hangin dito sa gilid mo. So ito, number 4 na exhaust valve. So okay. Yan, binugahan ko na mga boss. Wala pong leak. So number 3. Wala rin. Number 2. Wala rin, so good. Number 1. Wala rin, so dito naman tayo sa intake valve. So simulan tayo sa number 1, intake valve. So wala rin singaw. Number 2. Wala rin mga boss. Number 3. Number 4. So okay po, walang singaw yung nabili nating cylinder head. So ito lang, gamitan nyo lang ng hangin, no, sa compressor. Pag may leak po yan, katulad nung pinakita ko sa inyo sa lumang cylinder head nya, talagang sisingaw po pagka may problema yung inyong engine valve. Okay. Ngayon mga sir, hindi pa namin nilinis kasi inuna muna naming i-leak-test tong engine valve nya, no. Yeah, so ngayon wala siyang leak, good na good siya. So saka natin lilinisin. Ito naman yung engine block. So inuna rin namin to. Ayan na. Malinis na yung engine block nya. Ngayon nag-replace kami ng engine block nya. Sobrang laki po ng bingkong. Yan. So pinantay muna natin to. Kaya ako naman ni-request na head na assembly mga sir, kasi pag bingkong ito tapos sobrang nipis na lang head, eh maaari pong mag-aabot si piston at saka si engine valve. So kaya nga binalik natin sa stock, mas maganda yon, wala pang bawas, wala pang replace yung head natin na nabili. At least hindi tayo mahihirapan, no, hindi mag-overheat o tatagal pa yung ating makina. Kasi yung head niyan dati bagong gawa daw to. Ayan, sobrang nipis na po ng head niya mga sir. Ito yung luma, tapos bingkong pa yung kanyang engine valve.
Kaya naman minsan na sumisingaw yung engine valve natin mga boss or nabibingkong. Once na hindi pantay yung engine block natin, ang nangyayari dyan, halimbawa ito lubog. So ang mahinang compression 2 and 3. Dito lubog ito nung pag-replace natin, lubog na lubog tong 2 and 3. Ngayon yung tubig natin pumapasok sa combustion chamber. Yan. Sumisingaw, pumapasok po. Ang mangyayari dyan, kakalawangin si valve ring hanggang sa mabaluktot si engine valve. Yung galaw ng engine valve natin, so napapasokan ng tubig, kaya yun nag-i-stuck. So kahit magpalit tayo ng bagong engine valve, kung bingkong naman yung engine block natin, hindi rin po tatagal. Kaya ni-replace natin to, yung kanyang engine block. So makikita nyo naman, sobrang laki ng bingkong nito. Ngayon mga boss, lilinisin na lang namin yon para may salpak. Ayan, itong surplus na nabili natin. Ngayon, pag nagtanggal kayo ng valve tappet, ano lang, siguraduhin nyo lang na lagyan nyo ng marking kung saan nyo tinanggal para hindi magkapalit-palit. Para yung lapat, hindi magbabago, no? Yan mga boss. So, lilinisin lang natin to. Kakarbonin lang namin to para malinis na malinis siya bago natin isalpak. So, gagamitin natin mga boss, original na head gasket. Ito yung head gasket na mga gaitong 1.6. Yan. Ito naman yung head gasket nya. Yan, ng 1.6 na Mazda. Ayan. So mga boss, papalit na tayo ng bagong head gasket. Ginabi na kami mga boss. So ilagay ko lang yung camshaft tsaka yung mga valve tappet.
para bukas timing na lang, timing chain. So dito pag naka TDC number 1 tayo, yung naka-close nating valve is 1.3 sa exhaust, 1.2 naman sa 1.3 sa exhaust, 1.2 naman sa sa intake. So bawat isang butas kasi yan, dalawa ang engine valve sa intake, dalawa rin sa exhaust, dalawa no. So ganyan lang, naka up yung 1 and 4 na piston, tapos sa intake 1.2 and 1.3 sa exhaust, naka-close na valve. So dito, ito dol, bukas baka mauna ka, akin lang nga yung dol. Yung timing ng mga ganito mga boss. So hindi kagaya to ng mga Toyota sa mga timing chain nito, may marking sa chain. Ito mga sir, wala. Ngayon dol, ang timing niyan ito. Nakita mo yan? Yung pointer na yan sa intake. Sasalubong mo lang dito yan. No? Tapos makikita mo yan, eto, naka dito rin yan, naka-align din dito sa gilid yan. Yan, pati ito. Kulang pa yan. Oo, kulang pa yan, pipihitin mo pa yan. So kailangan pag mag-timing nito idol, talagang kontrahan yan. Yung may tagapigil ka, kasi pumipigtas yan pumipitik. So kung kailangan mo si Uni bukas, okay lang kung andito ako, di dalawa tayo, no? Ganun lang naman. So, basic lang. Pag nagtutok na yung dalawa na yun, tatapat na rin yung isa dito. Tapat. Tapos ito importante, pag nagkasalubong yung dalawang yun. Pag naitutok mo to, yan na yun, mapapansin mo, naka-align din yan dito sa bawat gilid, no? So ganyan mga boss. Yung timing naman dito sa baba, napakadali po. Ayan, kung makikita nyo yung kunya na yan mga sir, yan yung pinaka-kiwi nya. Ito lang din yan, itututok lang din yan dol. Ito, i-align mo na itong gear na to, no? Yung kiwi na yan, tas dito. Yan yung para may nag-umbok na yan. Oo, yan. Itatapat mo lang yan. Yan, itatapat mo lang to. Yan, itatapat mo lang yan. Yan, so sa taas lang ang medyo dyan. Medyo ang ka ng konti, i-challenge ka niya ng konti. Right, so gabing-gabi na, bukas naman. Medyo in-overtime namin to kasi medyo hapon na dumating yung head natin, tapos naglinis pa tayo. So bukas siguro aandar na tong Mazda 3 natin. Okay, pati si Kalyabing Uni at saka si Kalyabing Chamer, ayan, sinamahan tayo. Bukas naman. Yan, sa gustong mag-timing ng mga ganitong Mazda 3 na 1.6, ayan, yung pagtatapatin nyo lang yan mga boss, yung kanyang marking dyan, magsasalubong lang yan. So yun na po yung pinaka-timing. Tapos sa bawat gilid nyan mga sir, meron din kayo may marking din yan sa mga timing gear nya o sa sprocket. So itatapat lang nyo din doon sa head, ayan, sa cylinder head lang po. Yan yung pinaka-timing nyan. Tapos check nyo rin yung sa exhaust. Ganun din po, may guhit din po yan sa camshaft gear. So itatapat niyo na rin po yan. So ganyan lang pag set ng timing ng mga 1.6 na Mazda. Sana makakuha kayo ng idea rito mga boss. Tapos sa crankshaft naman yan, napakadali lang. Yan. So yan lang ang medyo mahirap yung sa camshaft. Yan, ayan yung sa crankshaft. So pagtatapatin nyo lang din yan yung pinakakunya niya doon sa pointer ng oil pump. So ganyan lang mga sir. So kayang-kaya yung timing niyan ng mga ganyan. So yan, sana makakuha tayo ng idea dyan sa pag-timing ng Mazda 3 na 1.6. So sa ganitong gustong maglinis ng BBTI filter ng Mazda 3 ng 1.6. So dito po nakalagay yan sa loob ng inyong timing cover. So kailangan yung magtanggal ng timing cover para malinisan nyo lang yung inyong BBTI filter. So sa gusto ring maglinis at hindi nyo mahanap, dyan po nakalagay yung ating BBTI filter. So ngayon mga boss, nakabit na natin yung cylinder head. So ginabi na nga tayo. Ngayon, ang unahin natin yung compression test, yung mahina dati, no? So ayan, pagmasdan natin yung compression nito. Hawak ako kalyabe. Start!
Okay. So okay, pasado siya. Abot lang 12. Hindi, 125. 125. Number 3 naman. Ano ba yung wala nito? Okay, start. Yun. Alright. Yan yung mahina dati. So, inuna natin yung 2 and 3. So, okay na siya mga sir. So, number 1 naman. Ilipat mo ito. Pihitin mo yung ano. Okay, banat. Okay. Release mo muna yung hangin. Pindutin mo to. Yan. Pasado. Isa pa? Oh, number 4 pa. Saglit lang to la. Nilalagay lang. Okay, banat. Okay. Op. Okay. Balik natin sa number 2. Okay, start. Yun, number 2. Okay. Pinasok ng tubig yan eh. Oh, bingkong yung block niyan. Black. Number 1. Okay, sige. Alright, pasado. Okay. So balik natin yung spark plug. Mga boss, tapos na yung Mazda natin. So start na natin to. Start mo nga idol. Kung may palag pa rin. Kung namamalag pa rin. Yung mga boss, nagpalit tayo ng buong cylinder head na Japan SAR Plus dito kasi napakalaki po ng gastos pag pinamasin siya pa natin, no? Start. Yun. Yan, tining na. Wala na yung vibration. Walang check engine. Walang check engine. Yun, wala na. Kung mapapansin nyo dati mga boss, sobrang mabibrate po yan kasi hindi gumagana yung 2 and 3 loose compression. Flashing lang natin muna ng tubig bago natin ikukulan to mga boss. Medyo ginabi na tayo kaya ayan mga boss, oh. Wala na yung vibration. Ulat na tayo mga boss. Ayan na. Nilalagay na ni Kalyabing Jervin. Yung pinakagwapo nating mekaniko. Ayun lang. Doon tayo. Doon tayo talo. Yan pa ang isang kalyabi natin, si Kalyabing Chammer, yan. Ayun yung mga fighter natin, Ano may support lagi? mga warriors natin dito. Yung ano yung YouTube channel mo. Shout out daw. Shout out at ano Pagka nga mag-baak ka to para kay maganda panglinis sa mga tutura sa ayun na ta. Okay, start. Start mo idol. Tingnan natin kung matining na yung andar ng ating Mazda 3 at kung wala nang bulwak. So
Sobrang laki po ng bingkong kahit sabihin ni sir na hindi nag-overheat, pero may problema yung kanyang engine block. Kaya nasira yung kanyang engine valve. Yun oh. Yun ang galaw. Ayos na mga sir. Ganun malupit. Yan oh. Overtime talaga, no? Overtime ulit mga boss. Pero nga muna ako ng ilaw idol. Yan, check ng idol kung may tagas. Check natin yung yung underwear nito, baka may leak. Overtime. Nakapasok na ba ng gusto to? Okay, idol. Okay. Walang leak yung underwear. Alright. Nabutas yung underwear. Nakailang litro sinali natin? 3 kalahati. Dapat kalahati. May radiator. Wala na yung palag mga boss, katulad dati na malakas yung vibration. So tingnan nyo yung transmission, wala nang vibration. Ayan, check natin naman kung may check engine. Alright, so okay na yung mga Mazda 3 natin mga sir. Yan. So temperature natin normal. So kanina pa kami nagpa-flushing mga boss. Mga 1 oras naming pinaandar na tubig lang muna nilagay natin. Kasi hindi natin maiwasan na merong mga langis-langis doon sa kanyang sa mga daanan ng tubig. Kasi sa paghugot natin ng cylinder head minsan napapatakan. So kailangan natin i-flushing mga sir bago tayo magkulan. Alright, so ayun yung mga pinagpalitan natin, head gasket. Tapos nagpalit na tayo ng buong cylinder head. Nag-decide ako para maibalik natin sa original yung engine valve niya, tapos maibalik natin sa standard na kapal yung head niya. So kumuha tayo ng Japan Surplus na kinalas pa sa makina. So cylinder head assembly na. Tapos para makasigurado kayo, bili na lang kayo ng valve seal para hindi magkaroon ng usok yung inyong makina or inyong sasakyan. Ayan mga boss, sana nakapag-share ako ng konti about dito sa Mazda 3, kung paano mag-troubleshoot na nilapit sa atin sobrang vibration. So nalaman nga natin na may singaw yung kanyang engine valve. So loose compression, nag-compression test tayo. So doon natin nalaman na may problema yung kanyang makina, kaya sobrang vibration po ng kanyang Mazda 3. Ayan, kung nakapag-share ako ng konti, huwag niyong kalimutang i-like and share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba. Parang maingay ang belt nung City. Yung pan? Ayan o, ang ingay eh. So yung ingay na yung boss, mga boss hindi dito yon yung Honda City na umalis. Maingay yung pan motor niya. So itong Mazda 3 natin sobrang tahimik na mga sir. Wala na. Yung mga mekaniko ko na lang maingay yan. Shout out sa mga warriors natin. Ayan. Ito pa yung bagong tinitry natin, si Kalyabing Yuni. Yan. From Davao. Galing Davao. Hi ka naman, Kalyabing Yuni. Yan, smile. Yan. So ayan, umaandar yung Mazda 3 natin. Tingnan nyo ng mga boss, matining na andar niyan. So makikita nyo yung kabuuan na ginawa natin dito kung paano tayo mag-troubleshoot sa ganong problema. So medyo marami lang kaming inayos pa rito, yung mga tagas-tagas doon sa crankcase. Yung crankshaft oil seal, doon tayo natagalan, no? Ang hirap paghanap ng crankshaft oil seal nito mga boss, kasi ang nilagay sa kanyang crankshaft oil seal, mali po yung size. So isa yun sa tumatagas. Noong pag-testing namin dito, pagpa-under namin, tumatagas yung crankshaft oil seal.
mali yung nakalagay. So umorder tayo talaga ng original na para dito sa 1.6 natin na Mazda. Iba po ang size nito eh. Napakahirap hanapin. Kailangan pang Mazda 3 1.6 mismo na crankshaft oil seal front ang hanapin nyo. Original talaga ang po pwede rito. Yan, matining na yan mga boss. So solve na natin yung from Batangas pala si sir na from Batangas si sir nilapit sa atin tong Mazda 3 niya na sobrang lakas ng vibration.